Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bumabati sa inyo na isang magandang buhay. Nasaan man sulok kayo ng mundo, mga OFW, sana ligtas tayo sa mga kapahamakan, lalo na sa pandemya. So, nangako ako sa inyo na bukod sa pag-gunsmith, magtuturo ako ng pag-shooting, practical shooting, at isinama ko na rin ang tactical shooting. So, ito na yung aking first video na draw and fire, at marami pang susunod dyan, at sana magustuhan ninyo. Panoorin po natin. Okay, magandang araw sa inyo lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Yung YouTube channel ko ay pagtuturo ng pag-gunsmith. Sa dahil lang pinalitan ko na rin ang title, ay ginawa ko ng Pinoy Firearms Instructor. Dahil lang ako ay nagtuturo din ng pag-shooting sa mga practical shooter at sa mga police, sa mga tactical. So, ito na yung promise ko sa inyo na ako ay magtuturo at magbibigay ng tips sa mga shooter, lalo tigit sa mga baguhan. Ako ay naging shooter noong 1996 at itinatag namin ang mga shooters club sa Pinamalayan Oriental, Mindoro noong 1996. At noong 2000, year 2000, ako ay pinalad na makapag-abroad sa Saudi at ang trabaho ko na gunsmith. Since then, hindi na ako naging shooter at ako ay 2004, napadpad naman ako dito sa Kuwait at ako ay nagtrabaho bilang firearms instructor hanggang sa itong mga nakaraang taon ay nag-resign ng aming gunsmith, kaya ako ang pinalit na gunsmith sapagkat ang trabaho ko naman latihan ng gunsmith. So, ito na yung promise ko sa inyo ngayon na ako ay magbibigay ng tips. Sa katunayan, hindi naman ako magaling pugutok, tama lamang. At ako rin ay hindi na lumalaban ng mga competition dahil lang ang trabaho ko ay nandito na, at ako ay tinawag na nila dito ang coach dahil sa marami akong tinuruan dito ng mga police. Katunayan, doon sa aking YouTube channel, meron ako doon mga police training, mapapanood ninyo. Subalit hindi kumpleto yun. So, ibibigay ko sa inyo ang detalye ng aking nalalaman. Ito ay tips lamang, at kung gusto ninyong gayahin, nasa sa inyo yun, makatulong sa inyo. So, magpapalit ako ng eyeglasses, madilim. Nasa indoor naman tayo, so papalitan ko lang to. Ayan. Ayan, mas maliwanag na. Total, hindi naman tayo gagamit ng bala ngayon. At magtuturo lamang ako sa inyo ng tips kung paano ang draw and fire. At napaka-importante na nasa tama ang paghawak ninyo ng baril. Sa dahilan kahit paanong practice ninyo ng practice, kung mali naman yung sinusunod ninyo at hindi tama yung sinusunod ninyo, hindi kakaagad kayo angat. Pag ako'y nagtuturo, sinasabi ko, binubugbog ko muna ang aking estudyante sa exercises. Kinakailangan yung muscle memory ang importante. Sapagkat kung basta lang tayo putok ng putok, hindi natin kumbaga wala sa rhyme yung ating ginagawa, ay may hirapan tayong umangat. So, ito yung mga tinuturo ko sa aking mga estudyante. Unang-una, huwag natin kalilimutan yung 4 major rules ng gun safety. Unang-una, always assume or think that all firearms are loaded. Pangalawa, when you hold your gun, always trigger finger off unless you are ready to fire or shoot. Ang pangatlo ay do not point the muzzle of your gun to anything or to any person or anything you do not wish to destroy. And ang pang-apat ay be sure to your target beyond it, at dinagdag ko pa yung around it. Sapagkat minsan, tutok tayo, pagkalapit natin may biglang tumakbo, buong kuna na.
So, huwag natin kalilimutan yung 4 major rules na yan para hindi tayo, para makaiwas tayo sa aksidente. Okay, true and false. Napaka-importante. Ang turo ko sa true and false ay may tatlong number. Unang-una, number 1. Ganito ang lagi kong tinuturo. Okay, ang position ng inyong gun, ang inyong firearms ay ganito. Hindi ako gumamit ng quick draw, manapay gumamit ako ng pan-tactical sapagkat gusto ko rin in general na sa tactical, pati yung mga police, hindi na gumagamit naman ng quick draw. So ito na yung ginamit ko. At ang dinala ang baril ko ay Glock. So always trigger finger off. Check muna lagi natin ang chamber. Okay? Walang bala. At naka-safe siya. Tapos para makasure tayo, kalabitin natin sa safe direction. Okay? Lagi naka-safe bago tayo mag-holster, may bala o wala. So, ang posisyon ng holster 1 meter ang huwag lalampas ng 1 meter yung muzzle of your gun. So, pag nakaganon, magagalit ang arrow sa likod. Baka tayo ma-disqualified. So, lagi nakaganyan. Lagi nakatutok doon. Kailangan ay nasa 1 meter lang at hindi lalampas ng 3 meters. So, ganyan lagi ang ano. So, ang baril, ito yung ating hip bone beyond hip bone. Okay? So, ganyan. So, ang stance natin ay palaging level ng balikat, shoulder, ang ating paa, hindi nakabuka, kundi isang ayon lamang sa laki ng ating katawan, lapad ng ating katawan. So, ganyan. At okay. Ganito. At bibigyan ko ng tatlong bilang ang aking pag-draw ng baril. Ang una ay yung paghawak sa baril, kung paano ang kung makikita ninyo ito, shape na ito ay para dito sa shape ng ating kamay. Kaya laging pag ginawakan natin yung baril natin, nakasapuyan dyan. Ito yung parang beaver tail niya. Kumbaga sa 1911 may mga beaver tail pa yan. So, lagi nakaganyan. At yung tatlong daliri natin, dito, naka-trigger finger out tayo. At ito ay naka-ready sa shape. Okay, papakita ko sa inyo ang shape ng Beretta ay reverse ng shape ng 1911. Ang 1911 ay pababa. Ang 1911 ay ang shape ay nakataas. Pag yan ang shape natin ay ibababa natin. Ito naman, ang shape ay nakababa. Pag yan ang shape natin ay itutulak natin na gano'n. So, lagi tayong maging pamilyar sa mga gamit natin na weapon. So, ganito yan. Pag hinolster ninyo ang inyong baril, palagi ang naka-safe position. Always, may bala man o wala, para hindi tayo na lagi nakakalimot. Once na mag-holster tayo, naka-safe mood ang ating mga firearms. So, holster your weapon. So, ang ating stance, ganito. At ang ating posisyon ay laging parang aggressive. Hindi yung nakaganon tayo. Pangit yan. Baka tama tayo ng masamang hangin tayo matumba. Laging aggressive. At ang kamay ay hanging naturally. So, at the count of 1. Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sumasabay ang weak hand. Pag sinabing weak hand, ito yung kasi kung strongan ka, ang strongan natin kung ano yung ginagamit nating baril. Mayroong mga kaliwiti sa atin. So, ang strongan nila ay kaliwa. So, ganito. At the count of 1. Okay. So, sanayin ninyo 1. Sanayin ninyo lang maraming beses. 1. Okay? Napaka-importante niyan. Ipa-explain ko sa inyo kung bakit kinakailangan natin ang muscle memory. Okay? Kilala ko lang yung pito. Sabi. Okay. Bakit
kinakailangan natin sanayin lagi na 1. Okay? 1. Pag hawak tayo ng baril, basta hawak tayo ng baril, lagi nakaganon. Lagi nandito yan. May purpose ito, may purpose, mamaya ko sasabihin sa inyo. Basta lagi nakaganyan yan. Sasabay na sasabayan. Kinakailangan ay muscle memory. Bakit muscle memory? Hindi na kinakailangan idikta ng inyong mga utak. Muscle memory tawag doon. Naka-implant na yan. Basta humawak kayo ng baril, naka-implant na yan. Basta humawak kayo ng baril, naka-implant na yan. Hindi yung gaganon kayo, saka palang kayo gaganon. Okay? Gaganon kayo, saka palang kayo gaganon. Laging sabayan. Yan ay nakasynchronize. Okay? Nakasynchronize yan. 1. Okay. At the count of 2. 2. Bakit nakaganyan pa? Yan ang tinatawag natin na hip shot. At the count of 2, pwede na natin yung iputok kung ang ating sa mga enforcer, kung ang ating opponent o ang enemy natin ay napakalapit na 2 meters. Iputok na natin yan. Hip shot ang tawag yan. 2. Okay? Nakaganyan ka ngayon yan. Kaya sabi ko sa inyo yung hip shot. At the count of 2, pwede na ang hip shot. Kaya nakaganyan yan, okay? O. 1, 2. Hip shot na yan. Malapit na eh. Bakit nandito to? Ito ay depensa to. Depensa. Kung sakaling siya ay may armas, may pamalo, pwede natin itong pamblock. Banga. Okay? So, hindi na kinakailangan pang pumasok sa isip natin. Kung tayo ay sanay na gumanyan, kung tayo sanay na humawak ng baril na tayo lagi nakaganyan, depensa to. Depensa, defense. Kung siya ay may pamalo, sumusugod, depensa to. Bang! Okay? Yan ang isang purpose nun. Ang pangalawang purpose nito, kung tayo ay strongan, puputok tayo ng strongan. Halimbawa ang Persian ay strongan. Nandito na kakagad yan. Strongan. Diretso na yan. Okay? Diretso ng strongan yan. So, parang doon natin itutok ang baril. Lumalabag tayo sa rules in the regulation. Sa safety rules. So, ganito. Pagbunot natin, kung strongan, 1 hand shot. Okay? Diretso na yan. Ulitin natin. Okay? Strongan. Andito na yan. Pagkat ang strongan ay, puputok na, pwede natin putok na ganyan yan. At isa pa, madaling natin ilipat yan sa kabilang kamay. Dahil pagbunot natin nandito, mahirap yung pakita ko sa inyo. Ay kung gaganon kayo, tapos saka pa kayo gaganon, ay huli. Samantalang kung yan ay sabay na, alalahanan natin, ang 1 second sa practical shooting ay napaka-importante dahil i-divide ang time. I-divide ang score ninyo sa time. So, 1, 2, putok na yan. Naka-aim na kayo yan. Okay? So, sa freestyle naman, alalahanin natin ang freestyle. Bakit ka rin nandito? Okay. Tingnan natin kung paano na natin execute ang freestyle. 1, 2, 3. Okay? Putok na yan. Diretso na yan. Okay? Diretso na. Bang na yan. Okay? Tingnan natin. 1, 2, 3. Okay? Yan ay sasanayin ninyo. Sasanayin ninyo yan. Okay? Ulit. 1, 2, 3. Okay. Kung baga medyo bilis-bilisan natin ay ganito mangyayari yan. Okay? Kung medyo bibilisan natin, ganito mangyayari. Okay? Basta ito ay laging sumasabay. Laging sumasabay ang ating wikan. So,
papakita ko sa inyo yung pag-execute ng safe. Okay. Dito. Yan. Pag gumawa kayo sa baril, kinakailangan, kabisado ninyo ang safe. Ito, titingnan ninyo yung daliri ko, nandun na sa may safe. Itong thumb. Okay? Andiyan yan, o. Ayan, o. Yun. Andiyan yan. Bakit? Ang mangyayari niyan, laging kapado ninyo, laging nakakapa sa safe. Baka kumakalabit kayo, naka-safe. Alalahanin ninyo. Kung sa 1911, ito nasa taas ito ng safe. Nasa taas ito ng safe. Para pag bunot ninyo ganyan, ibababa ninyo ganon. Okay? Yun ang safe ng 1911. Pero itong Glock, ito ay kabaligtaran. Papakita ko sa inyo kung paano mag-unsafe ng Glock. Okay? Dandahan. Pag ano ninyo, yun. Oh. Pakita ko sa inyo. Oh, naka-unsafe na. Okay? Pakita ko sa inyo, dandahan. Okay? Yun. Okay? Yung pag-ano ninyo, diretsong unsafe na. Ulitin natin. Kinakailangan pamilyar ang inyong mga kamay, ang inyong kung paano ang mag-unsafe at safe ng baril. Okay. Yun. Okay? Naka-safe yan. Okay. Naka-unsafe. Ready to fire na yan. Ito ay production. Double action ampere shot. Sapagkat ito ang production. Pag sinip ninyo, mag-hammer down. So, ampere shot ninyo yan, kung may chamber load yan, hindi yan puputok. Kung hindi ninyo kakalabitin ito kung hindi ninyo i-unsafe at saka ninyo kakalabitin. So, ganun lang ang simpleng turo ko sa draw and fire. Huwag natin masyadong pahabain. Okay? Sapagkat yun ay napaka-importante na yung ating unang putok, kasi pagka nasa practical shooting tayo, pag namali tayo ng draw, mawawala yung momentum natin. Manali-distract tayo. Nagiging karanasan kayo. Pag namali ako ng bunot, pag halimbawa na pagbunot ako, kinalabit ko na kasi pa pala, mas mali-distract na tayo nun. Hindi na maganda yung sunod na mga putok ninyo. Tandaan niyo yan. Hindi na magaganda kasi na-distract na tayo. Kaya napaka-importante na tinuturo ko lagi sa aking mga estudyante yung draw and fire. Dahil dyan makikita na pag ikaw ay pagtama yung iyong ginawa sa umpisa, walang di-distract sa isip mo. Ganado kang pumutok sa mga susunod pang mga target. So, yan lamang ang matuturo ko sa inyo na tip sa draw and fire. Ito naman ay hindi ko sinasabi na gawin ninyo. Ito ay tips lamang para sa mga baguhan. Ngayon, sa mga datihan na pumuputok, hindi ko sinasabi tama yung akin Ito ay tips ko lamang. Sa dahilan ito ay napatunayan ko rin naman na effective lalo dito sa mga tinuruan ko. Dahil pag ako'y nagturo, umpisahan ko sa umpisa. Hindi ako magtuturo kagad ng precision o acquisition of multiple target. Hindi agad ako magtuturo ng mga movements, shooting behind barricade. Tuturo ko muna yung basic, yung napaka-basic, yung draw and fire. Sa mga law enforcer, napaka-importante yung count of 2. 1, 2. Maraming nangyayari na ganyan. May napanood akong balita. Sinusungkot siya. Buti na lang naputukan niya rin.
napaka-importante. Minsan may sira ulo. Lalo kung 9mm, hindi agad walang mahinang knocking power, hindi katulad ng 45. Baka abutan pa tayo ng kung ano man yung hawak niya. So, pagka talagang kinakailangan na 1, 2, bang 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 bang. Okay? Yan naman ay nasa mga 2 to 5 meters. Kung umaatake, alalahanin ninyo ang self-defense. Kinakailangan umaatake. Baka naman tumatakbo. Dumaan sa harapan ninyo, binanatan niyo, tumatakbo na. Hindi po kasama sa self-defense yan. Ang self-defense kinakailangan ay there should be an attacker. There should be life danger kung nanganganib na ang buhay. Hindi kinakailangan na hindi naman lumalaban yung tao, nakatayo lang, nag-uusap pa lang. Naalala niyo yung mga nangyari doon sa mga pulis, nag-uusap lang, nagkainitan lang, binanata na. Alalahanin ninyo, there should be an attacker. May umaatake sa inyo. Ngayon, kung umaatake, nasa kautok ka, tatamaan ka na. Andiyan na andiyan na sa andiyan na sa iyong harapan Okay? Sa baba po nakatutok yung baril natin, dito sa camera. Iniiwas ko sa, baka magtataka kayo, nakaharap ako sa camera pero hindi po yan nakatutok sa camera. So, sa mga law enforcer, napaka-importante yung at the count of 2. At alalahanin ninyo, ito ay pang-depensa to. Kung sakasakaling sinabayan ka ng hataw, pak! Yan, may kalalagyan na siya yan. Hinataw ka halimbawa. Siyempre, law enforcer ka. Yan sasabay na yan Pam! Nasa lag mo ngayon. Titirahin mo siya dito. Yan ang tinatawag na hip shot. Ano pa ang kahalagahan nito? Bakit gumagano? Meron sa atin na nakakoncealed ang weapon. Hindi ko nadala yung aking nakakoncealed ang weapon dito. Nakakoncealed ang weapon. Naka-jacket tayo. Ay, sorry, hindi ko nadala yung aking props. Naka-jacket tayo. Example na nandito. Kung halimbawa ano yung aking uniform? Pasensya. Yung baril ko Beretta. Hindi po Glock. Nagkakamali ako dahil sa dami na ginagawa kong Glock doon. Papagkamalang kong Glock ito. Pero ito po ay Beretta. Sorry po, yung mga una kong sinabi ay nasasabi ko yung Beretta. Pero ito po ay Glock. So, pagpatuloy tayo. Bakit hindi ko po tinuturo yung ganitong style? O pwede rin naman. Yung pag-ganon. Okay? Bakit hindi ko pwede yung ganon? Bakit hindi ko tinuturo yung pag-ganon? Okay? Isang disadvantage po niyan, yung pagbunot ninyo ng pag-ganon, kung malapit, kung close yung bubunutan ninyo, kung close pwede pong kayong maagawan. Sasabayan kayo ng dakma. Okay? Sasabayan kayo ng dakma. Pag gano'n ninyo, madadak na yung kamay ninyo. Kung close. Mas maganda na yung preferably tayo dun sa ganito. Hindi tayo maagawan yan. Kasi nga, yung hip shot lagi ang ating inaano. Okay? Ang isa pa, pagka tayo ay gumanon, magpipindulong yung baril natin. Magpipindulong. Gumaganon. Whereas, na kung ang baril natin ay nanggaling dito, sabay tutok doon sa target, diretso po yan, hindi po magpipindulong yan. Pero kung nanggaling po dito pa ganun, may, po yan kung napasubra yung gano'n natin, ibababa pa natin. Kung baga, hahanapin pa natin yung target. Pero kung ang bulot natin ay pa ganun, hindi tayo maagawan.
Nakasecure yan dahil meron tayong depensa isang kamay. Depensa ito. Kung naka-close, hindi tayo malalakma. Pag dinakma niya tayo, tatagilin lang tayo ng konti, sabay putok na sa hip siya. Okay, kaya napaka-importante itong tinuturo ko ito, lalo sa mga law enforcer. At sa mga shooter, pag bumuno tayo ng pag-ganon, magpipindulong yan. Susubra yan, tataas yan, saka pa natin ibababa ganun, magkaganon pa tayo, hanapin pa natin yung target. Hanapin pa natin yung target. Kaya nga turo ko yung pag-ganon, diretso sa target yan. Kumbaga, diretso sa alay yan. Kaya tuturo ko yung susunod yung point shooting. Kung paano yung point shooting, kahit kung nasa 5 meters yan, pagtutok ninyo, wala nang hanapan ng ano, wala nang hanapan ng sight. Hindi na ninyo hanapin. Pero kung pa ganun, hahanapin pa ninyo yung sight. Hahanapin pa ninyo yan. Kasi andi dito dumaan yung baril eh. Gumanon eh. So tumaas, ibababa pa ninyo ngayon yan. Ha? Ibababa pa ninyo para makita ninyo yung sight. Pag ganun. Ay samantalang kung dito nang galing yan, sa katawan ninyo, facing your target, dire-diretso yan dyan. Diretso na yan sa inyong level ng inyong mata. Okay? Diretso sa level ng mata yan. At kahit pa kayo nakapikit, kung 5 meters yan, tatamaan ninyo yan. Kaya susunod na tuturo, point shooting. At saka, ang isa pang importante nito, kung kayo ay naka-jacket, naka-conceal, ito, pag ganyan, tataas lang ninyo, kumbaga, yung laylayan ng jacket ninyo, tataas lang ninyo ganon. Yan. Sorry, hindi ko nadala yung clutch ko eh. Pagtaas ninyo ganon yung jacket ninyo, o kayo ay nakapulo, nakakunsil dyan, o kahit yan ay nandito, nakaganon yan, sumasabay na ito. Malaki ang participation nito sa drawing fire, itong strong hand. Kung kayo ay nakakunsil, naka-jacket man, kung yan ay bukas dito, igaganon lang ninyo dito yan. O igaganon lang ninyo yung jacket ninyo. So, naunawaan siguro naman ninyo yung aking sinasabi. Nakaganon, kung kayo naka-jacket, kung kayo nakapulo, nakakunsil dyan, nasa loob yan ang jacket ninyo, parang ganito. Parang ganito siya. Okay? Kung tayo ay, halimbawa, nasa loob yan ganyan, kung nakaganyan yan, diretso ang pag-ano yan. Okay? Itong kamay na itong gagamitin natin. So, lahat ng bagay, mapiperfect natin yan sa practice. Okay, ang isa pang tips kung bakit napaka-importante. Kung tayo ay naka-condition 2, ito ay diretso yan. Okay? Naka-condition 2 tayo. Tingnan natin. Condition 2 ang baril natin. Walang chamber load. Insert magazine. Pagbunot natin, okay? Hindi yung nakatutok na tayo, saka pa natin ikakasa. Kumbaga, saka pa tayo mag-chamber load. Ay mahuhuli tayo. So, kung yan ay sabay, kung nakasabayan, dito pa lang, sa posisyon nito, pwede na yan. Kung sa mabilisan, kung talagang umatake na. At kahit pa sa practical yan, okay, nakasave. Pag unsave natin na ganyan, diretso na yan. Okay? Tingnan natin. Unsave. Lagi kong in-slow motion para makuha ninyo. Hindi ako nagtuturo ng mabilisan. Kung sa mabagal na ako, talagang mas maganda yung mabagal ang pagtuturo. Makukuha na lang ninyo. Kung papraktisin ninyo na papraktisin yan, magiging mabilis kayo. Okay? Kapag unsafe yan. Diretso na yan. Okay? Kung pwede na iputok ninyo na yung strongan. O di kaya naman, yan. Mabilis ninyo siyang
malulog. Yan. Okay? So, practice lang. Practice lang hanggang sa bumili. Dahil matagal na practice. Ako, inamin ko sa inyo, matagal akong walang practice. Matagal ko na itong taon na akong hindi puputok. Pero yung pagtuturo at yung kaalaman, nasa sa akin pa rin. Pumutok man ako, bumabaga lang, pero tumatama pa rin. Okay? Old shooter is, bumabaga lang, pero kumbaga natulog lang ng konti yan. So, napaka-importante po doon. 1. Nung una, lagi ang gumaganyan. 1. Okay? Ganyan lagi. Okay? Practice lang yan, practice. Drawing 5, practice. Okay. Pagka na-practice na ninyo yan, nakamuscle memory na kayo, punta kayo sa 2. Punta kayo sa 2. Huwag agad sa 3. Huwag kagad din yung practice ng 1, 2, 3 kagad. 1 muna, 1. 1. Hanggang sa mangalay kayo, 1. 1. Hanggang sa muscle memory, ma-memory na yan. Okay? Okay. 2. Okay? Nasa 2 na tayo. 2. Okay? Nasa 2 na tayo. 2. Okay? Nasa 2 na tayo. Hanggang pagkabisado na natin yung hanggang 2, yung 2, yun ay yung save. Draw and save. Tandaan ninyo, yung 1 ay para ma-synchronize lang yung dalawang kamay natin at yung hawak, yung tamang gripping. Tamang gripping, tamang hawak. Kinakailangan dito exact yan. 1. Okay. Pag sabing 2, okay. Pag ako'y nagtuturo, pag sinabi ko siya, estudyante ko na 1. Hanggang 1, hindi siya. Okay. 2. Okay. Kinakailangan naka-unset na yung titinang mo naka-unset na siya. Okay. Huwag kayong mag-unset dito sa auster. Huwag kayong mag-unset dito sa auster. Kung yan ay nasa kondisyon 1, baka mag-malfunction, sumabay ang hammer. May mga baril na nagmamalfunction. Pag-release ng safe, sumasabay ang hammer. Hindi natin malalaman kung kailan magmamalfunction. Huwag tayong kampante sa ating mga baril. Kinakailangan ang safe at a count of 2, yung kagano na. Okay, 2. Pagka bibilang ako 1, gano'n lang. 1. Pag sinabi kong 3, okay? Okay, pag sinabi kong 2, okay, 2. Okay? 2 yan. Okay, pag sinabi kong 1, pag sinabi kong 3, naka-aim na yan. Okay? At hindi tayo nakaganon. Pag malakas-lakas ang recoil ng baril natin, hindi maganda. Kaya tayo medyo aggressive na ganon para yung recoil ng baril hindi ma-absorb ng ating katawan, kundi hanggang dito lang siya. Okay. Maaaring sa susunod ituturo ko sa inyo ang point shooting. At napaka-importante din yan. Kinakailangan pagtutok ninyo ng baril, kinakailangan yung sight ninyo naka-align. Kinakailangan yung sight ninyo, yung tutok ninyo na ganyan, kinakailangan naka-align yan sa target. Okay, ipapakita ko lang sa inyo yung aming ayan ang dami namin target dito. Papaikutin ko lang yung aming camera para makita ninyo. Dito tayo magtuturo ng practical shooting. Ngayon po ay sarado ang aming range. Kami ay holiday ngayon sapagkat ngayon ay Eid. Okay, ito ay airsoft range. Yung aming range 1, pistol, range 2, pistol, at yung range 3, rifle. Meron kaming airgun rifle, meron kaming shotgun rifle sa taas, at meron kaming archery. So ito ang meron shooting range, at ito ang inyong firearms instructor. Nagpapasalamat sa mga nanonood. Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe,
like and share para pindutin ninyo yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos at maasahan ninyo marami pa akong ituturo. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-request kung anong gusto ninyong ituro ko. At yan ay gagawin natin. Yung mga mahihilig sa mga pagpuputing-ting, paggagawa ng baril, gunsmithing. Marami na akong videos. May 11,258 na tayong mga followers. Ako ay nagpapasalamat sa inyo. Please lang, kung pamanonood kayo ng mga videos ko, huwag ninyo i-skip yung ads para tayo kumita naman sa YouTube. At yung promise ko, pag-uwi ko ng Pilipinas, tayo magkakaroon ng mobile school. Sana matupad. So, ako mo ay sandaling magpapaalam sa inyo. Malapit na kaming umpisa na ang aming trabaho. Ako ay gunsmith dito sa... Para makilala ninyo ako, i-subscribe na lang dyan aking YouTube channel at marami ang mga videos dun. Nasa 70 plus na. So, ito ang inyong Pinoy Gunsmith. Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman dito sa Mayadin Shooting Range, Kuwait. Maraming salamat. Thank you very much.